Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads, and for today's video nga ang pag-uusapan natin ay isang makabuluhan na naman na talakayan tungkol sa usapin na kinakaharap ngayon ni Bossing Vic Soto. But before that, nais ko lamang pong ipaalam sa lahat na si Bossing Vic Soto ay andirito na po sa Pilipinas. Katunayan po niyan, may event po siya kahapon para po yan sa kanyang ini-endorsong hawak, walang iba kundi po ang Santi Barley, na kung saan kasama niya nga dito kahapon si Vice Ganda and syempre si Darren Espanto. So yung mga kasama po ni Bossing Vic Soto, yun po yung mga kalaban niya at katapatan sa programa po na It's Showtime. Pero pinag-isa po sila ng Santi Barley. And since si Bossing Vic Soto nga po ay nasa malaking event ng Santi Barley, syempre hindi may iwasan na magbigay po siya ng inspirational po na siyang makakapag-motivate sa mga taong ando doon po kahapon sa event na yon. So nakakatuwa lang dahil yung mga inspirational na sinishare ni Bossing Vic Soto ay nakapupulutan po ng aral ng mga ando doon po kahapon. Kaya naman, congratulations po sa mga present kahapon sa malaking event na to ni Bossing Vic, Vice Ganda, kasama na din si Darren Espanto. So ngayon, pag-usapan natin ang tungkol dito sa issue ni Bossing Vic Soto tungkol doon sa Pepsi Paloma movie nitong si Daryl Yap. So maya-maya lamang po, meron tayong pag-uusapan na inamin nitong si Direk Daryl Yap sa pang 17 na pelikula niya. Parang doon binoking niya yung totoong producer. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ipapakita ko na din sa inyo yung yung screenshot pala. Okay? Pero bago yan, ano nga ulit yung inexplain ng korte? So sabi dito, the court further explained that the teaser committed misuse of personal information because Soto's name was used in a dialogue between two already dead people. So yun po yung sinasabi ko sa inyo mga Kadaverkads. Misuse of personal information, bawal yan, sabi po ng korte, lalo na't patay yung dalawang taong nag-uusap doon, si Charito Solis and si Pepsi Paloma. Yes, correct kayo dyan ha. Dalawa patay na. 'Di ba? Tapos ginagamit pa yung mga dialogue na hindi natin alam kung may katotohanan ba yan, saan galing yan, private conversation, paano napunta yan sa'yo, paano mo nalaman yan, 'di ba? Ganyan po yung mga katanungan pag sa korte na hinarap itong tungkol dito. Sabi pa dito, it cannot be said that the information portrayed in the film is derived from publicly accessible source. Example, newspaper article, court records, etc. as it was a conversation between two persons who have long been dead, hence unverifiable if this confrontation indeed took place. The ruling said. So yan, napakalinaw. Saan nakuha yan? 'Di ba? Saan nakuha yan ni Direk Daryl Yap, yung private conversation na yan na sila lamang ang nakakaalam. 'Di ba? Hindi po pwede yung ay narinig po kasi sinabi po kasi ni ganito kasi patay na po yung dalawang nag-uusap. Hindi po yan pasok sa korte. Sabi pa dito, the widely circulated teaser video could lead a reasonable person to conclude that the petitioner is indeed AR, thereby violating his privacy right and potentially threatening the life and security of his family. The court reminders on the writ, particularly its point on unverifiable information could give activists a fighting chance in their battle for protection. Progressive individuals are often red tag or linked to rebel and communist group even without enough basis, putting their lives at risk and making them targets for harassment or even death. So, 'di ba, ganyan po 'yung nangyari kay Bossing Vic and sa family niya, 'di ba? Since parang pinag-iinitan nga sila dahil doon sa teaser na 'yon. Kaya umalma na si Bossing Vic Soto na siyang
tama lang yung ginawa niya. Siyempre protection ng family niya yung kanyang, aaksiyunan dito. 'Di ba kung para lang po kay Bossing Big Soto, 'di niya na nga lang daw papansinin sana 'to, eh. Kaso nadadamay na si Miss Pauline, si Tally nabubuli na, kaya kailangan talagang umaksyon. Hindi po puwede yung nag-react kasi affected, hindi po. Pamilya na po ang usapan dito. Yung mga nagsasabi kasi nun hindi po nila naiintindihan. Wala ata kasi silang pamilya na pinoprotektahan. 'Di ba? Kaya ako, nauunawaan ko si Bossing Big Soto na 'pag pamilya ng usapan dito, hindi na po puwedeng mga ganyan. Kasi pangalan niya na yung nasisira dito, eh. Pangalan na po ng asawa, pamilya niya, yung bata po na walang kamuwang-muwang nadadamay, 'di ba? So, sinong hindi po iiyak niyan? Kaya nga si Miss Pauline Luna po, napahagulhol sa korte. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inamin po ni Direk Daryl Yap. Inamin niya po ito sa comment section, mga ka-Dabarkads. Sabi dito, Daryl Yap pinatulan ang bashers na nagkomento sa ipinost niya na isa sa karakter sa Pepsi Paloma movie niya. Sabi po ng bashers, may pasabog si Direk, nagmamaktol kasi siya, di kasama sa MMFF, bawal daw basura dun eh. Tapos sinagot ni Daryl Yap, sabi ni Daryl Yap, ha? Sino nagsabi sa yung gusto kong sumali doon, ipis ka? Tapos eto pa, tatanga-tanga may kontrata daw siya sa Viva. So ayan oh, may kontrata daw siya sa Viva, napakaliwanag. May kontrata ako sa Viva, anong walang gustong sumagal sa akin? Pang 17 movie ko na to. Di mo lang alam kasi mahirap ka lang eh. Dagdag ni Daryl. Grabe, 'di ba? Grabe siya makapagsalita sa mga, alam mo 'yun, mga mahirap, mga dukha. Hindi dapat minamaliit yung mga ganyang nasa katayuan, nasa laylayan po. 'Di ba? Hindi dapat minamaliit yan. Bagkus dapat yan ay tinutulungan. 'Di ba? Hindi porket mayaman tayo, pwede na tayong manglait ng iba na mahirap ka. Sinong may gustong mahirap ka? 'Di ba? Ngayon, puntahan natin, balikan natin itong may kontrata daw siya sa Viva. So, ibig sabihin, yung ginagawa niyang yun ay nakakontrata sa Viva since ginamit niya din nga po yung mga artista ng Viva. Nako, dito pa lang oh, may kontrata ako sa Viva. Napakaliwanag, mga ka-Dabarkads. So ano bang iisipin nyo kung may kontrata siya sa Viva? Ibig sabihin, yung ginagawa niyang pelikula ay, bahala na po kayong mag-isip. Basta napakalinaw dyan, inamin niya may kontrata daw siya sa Viva. Ibig sabihin, pag siya po ay, ano yun, breach of contract? Pag siya po ay umano sa iba, sa ibang sa ibang producer, parang breach of contract na lalabas yun. Hindi ba? Dito pa lang sinabi niya po, anong walang gustong sumugal sa akin, pang 17 movie ko na to. Ibig sabihin, may sumugal sa kanya. Hindi po pwede na siya lang yung nag-produce niyan. Ayan may kontrata ako sa Viva. Napakaliwanag yan, mga ka-Dabarkads, kayo na lamang pong umunawa. Baka kasi sabihin na naman ng iba dyan na tinanggihan na po kasi ganto ganyan. Bahala na po kayong umunawa sa sinabi niya. Ayoko na pong mag-explain kasi nung nakaraan, in-explain ko na to tapos ang sabi ng iba, parang ako pa yung minamasama. So ako naman, binibigyan ko lamang kayo ng analysis, yung mapapaisip kayo. Basta si Bossing Big Soto ang pinaglalaban dito, titingnan natin lahat ng anggulo kung sino ba talaga yung producer niyan. Hindi po masabang bulat-latin ang lahat, lalo na kung si Bossing Big Dabarkads na yung naapektuhan dito. So kayo po, ano po ang take ninyo dito sa update natin? So hanggang dito lang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay.